So yun, magandang araw sa inyo at nandito na naman tayo sa Viajero Motor Sales Incorporated. Dito lang located sa Lanoy Subdivision, Barangay Kalumpang, National Highway. So ngayong araw na ito mga tol, ibibigay natin sa inyo ang isa rin sa napakagandang motor ng Kawasaki Bajaj. Walang iba kundi ang Kawasaki Bajaj NS160. So yan mga tol, ihatid natin sa inyo ang specs at presyo ng motor na to. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! So yan, nasa harapan ninyo itong napakaganda at napakabruskong all black na may combination na color white and silver metallic itong kanyang fairings at dito sa ating tangke. So kung makikita nyo mga tol, napakaganda ng kanyang emblem dito na Ruser ang nakalagay. So yan, napaka premium looking kapag merong ganitong klaseng emblem. So ito mga tol ay merong 4-stroke, 4 bulbs, 2 cylinders, single overhead cam, naka-liquid cooled ang kanyang cooling system, so no worries kapag kayo ay maglo-long rides dahil hindi siya mag-overheat dahil sa kanyang liquid cooling system. So ito rin ay naka-DTSI Digital Twin Spark Ignition. So napakalakas na ito mga tol. So sa kanyang engine displacement, meron siyang 160.3 cubic centimeters. At sa kanyang lakas naman, meron siyang 12.7 kilowatts at 9,000 RPM. So punta naman natin ang kanyang torque. Meron siyang 14.6 Newton meters of torque at 7,250 RPM. So punta naman natin ang kanyang tangke mga tol. Ito ay nag-range ang kanyang fuel tank capacity na 12 liters. So napakalaki niyan at siguradong malayo na ang inyong mapupuntahan dito sa napakalaking fuel tank na 12 liters. At pagdating naman sa kanyang fuel consumption, syempre ito ay naglalaro sa 35 to 40 kilometers per liter. So ganyan po katipid ang isang fuel injected na Ruser NS160. Sa kanyang ground clearance naman, meron siyang taas na 176 mm. So yan, napakataas niya mga tol at hindi kayo mangangamba na kapag kayo ay dadaan sa mga bumpy roads. So hindi po siya tatama sa kahit na anong bato. At ang kagandahan dito, meron siyang engine guard na nakalagay na dito sa kanyang ibaba. So talagang safe na safe ang ating makina, lalong-lalo na sa mga off-road na daanan. Sa kanya namang kabuuang timbang sa kanyang curb weight, ito ay merong 151 kilograms. Sa kanyang wheelbase naman pagitan ng gulong sa harapan papunta sa kanyang likuran, meron siyang haba na 1,372 mm. So punta natin ang kanyang overall dimension. Unahin natin sa kanyang haba. Ito ay merong 2,012 mm. At pagdating naman sa kanyang lapad mga tol, ito ay merong 803.5 mm. At sa kanyang taas naman, meron siyang 1,060 mm. So punta natin sa harapan na itong ating napaka-brusko at napakagwapong si NS160. So kung mapapansin nyo mga tol, yung kanyang headlight, napakaganda, napaka-unique ng kanyang design. At para siyang robot kung tignan, no? At ito ay gumagamit ng halogen bulb dito sa kanyang headlight. At dito naman sa gilid, makikita natin yung kanyang signal light na naka-bulb type pa rin. So ang kagandahan lang dito, ano siya, flexible yung kanyang signal light, no? So kapag nasagi, so hindi agad basta-basta mababali. So ingat lang dito dahil exposed po siya dito sa labas. At ito yung ating daytime running light, kung di ako nagkakamali dito. Pagdating naman dito sa kanyang taas ng cowling, so meron siyang napakaliit na parang visor dito, no? So yan, napakaganda. At proceed naman tayo sa kanyang suspension. Ito ay gumagamit ng traditional telescopic fork. At meron siyang added visibility dito sa kanyang gilid, yung ating reflector. So mas visible siya, lalong-lalo na sa gabi. At sa kanyang front fender naman, meron siyang carbon finished na texture dito. So para siya naka-carbon, no? At meron siyang color black. Yung quality naman na ito, flexible siya, napakakapal din.
So hindi agad mababasag or mababali kapag ito ay natumba or nabangga. Sa kanyang braking system naman dito sa harapan, syempre ito ay naka dual piston caliper at meron siyang wavy disc dito sa ating braking system sa harapan. Wala po siyang ABS at okay na yan mga tol dahil napaka-kapit din at very reliable itong ating disc brake pagdating sa harapan. Sa kanyang wheels naman, syempre ito ay naka-cast wheel. At pagdating sa kanyang gulong, naka-MRF ang kanyang brand. Kanyang sukat naman, meron siyang 90 by 80 by 17 inch. So punta naman tayo dito sa kanyang likuran at yung kanyang taillight, kung mapapansin nyo, napaka-neat lang ng kanyang design. At meron siyang split type dito sa kanyang taillight. At ito ay gumagamit ng LED. So yan, napakatingkad niyan at napakatipid din pagdating sa kanyang battery consumption. So yan ang kagandahan sa ating LED na mga ilaw, lalong-lalo na dito sa ating NS160. At dito naman sa ating signal light, so dito siya naka-install sa ating bracket para sa ating fender, no, sa likuran. So yan, flexible din at ito ay gumagamit ng bulb type. So ingat lang dito dahil exposed din siya kagaya nung sa harapan. At meron siyang plate light para sa ating plate number. So mas visible siya pagdating sa gabi. At added visibility yung reflector natin dito sa ibaba. So yan, napakagandang safety features din yan. So pagdating naman dito sa kanyang suspension sa likuran, ito ay naka Nitrox monoshock with canister. So yan, makikita ninyo mga tol, napakakapal din at yung quality talagang napaka-solid. At pagdating naman sa kanyang braking system sa likuran, syempre walang ABS yan. At dito naka disc brake din siya. So meron siyang single piston caliper at meron siyang wavy disc. So very reliable din pagdating sa kanyang braking power. At pagdating naman dito sa ating gulong, naka MRF ang kanyang brand. At meron siyang sukat na 120 by 80 by 17 inch. Kagandahan dito sa kanyang likuran, meron siyang tire hugger na. Siyempre yung ating mudguard para iwas talsik ng putik kapag maulan at maputik, so hindi mababasa or hindi mapuputikan yung ating OBR dito sa likuran. So yan ang napakagandang bagay dito para sa ating NS160. So dito naman sa kanyang instrument panel, so ito ay mix ng digital at saka analog type. So dito sa kanyang right side naka-analog naka-digital po siya, no? At pagdating dito sa ating left side naka-analog type siya. At dito, makikita natin yung kanyang RPM limit. At meron din siyang buttons dito. Dating naman sa kanyang key system, syempre naka-traditional key pa rin. Itong ating NS160 na Roser Kawasaki. So wala nga lang po siyang lock, shutter lock, para mas safe yung ating motor. So ingat lang dito. At dito naman sa ating handlebar, so yan, naka-upright position din. So hindi naman gaanong aggressive ang riding style na ito. So na-relax ka pa rin kapag ikaw ay nakaupo dito sa ating NS160. So kayang-kaya pa rin ang malayuang biyahe sa motor na to. At pagdating sa kanyang switches dito sa kaliwa, meron siyang passing light at high beam and low beam, left and right turn signal switches at yung kanyang busina. Dito naman sa kanyang right side, meron siyang kill switch. Ayan, napakaganda. Activation at yung ating ignition starter. Maliban sa ating ignition starter na starting system, so meron din po siyang kickstarter. So ito mga tol, kapag pumalya ang ating ignition starter or malobat ang ating battery, so mapapaandar pa rin natin itong si NS160 gamit ang kickstart. So yan ay napakagandang bagay na hanggang ngayon nandito pa rin sa ating NS160 na Roser Kawasaki. So sa nagtatanong ng presyo ng motor na to mga tol, ito ay merong kabuang presyo na 106,000 pesos. At kapag inutang nyo naman itong motor na to, meron kayong minimum down payment na 15,000 pesos. So depende na yan sa inyo kung dadagdagan nyo pa ang inyong down payment para mas less yung inyong buwan-buwan na babayaran para dito kay NS160. At sa kanyang 36 months na terms,
meron kayong monthly amortization na 4,444 pesos. With rebates ng 200 pesos, so magiging 4,244 na lang po siya. Kapag maaga kayo nakapagbayad, syempre, para dito sa motor na to. Pre-LTO registration, pre-PPL insurance, pre-helmet, at jersey jacket. So yan po ang ating NS160 Kawasaki Bajaj. Roadster NS160 Kawasaki Bajaj. So dito lang po yan sa Viajero Motor Sales Incorporated. Dito lang sa Lanoy Subdivision, National Highway. Matatagpuan. At marami kayong mapagpipilian dito mga tol. Hindi lang itong ating NS160. Meron din silang Gixxer SF na sports type. At yung ating mga pang-negosyo na motor, meron din silang Gixxer 160, Bergman Street na Suzuki 125, at yung Kawasaki KLX. So yan mga tol, meron din silang TBS na pang-negosyo na motor, Raider na carb type, at yung ating Suzuki crossover. So dito lang yan sa Viajero Motor Sales. So yun, magandang umaga sa inyo lahat at sana nagustuhan ninyo ang ating feature sa video na to. Comment lang kayo kung ano pa ang motor na ipapareview ninyo. At request lang po kayo mga tol. At maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Ride safe. Peace out.